Dito po sa Japan, ito pong kotatsu table yung isa sa mga ginagamit namin kapag winter. Hi, hello, minasan konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Dahil taglamig na nga po dito sa Japan mga auntie, kaya ilalabas ko na po yung aming kotatsu table. Bago nga po ako mag-umpisa, ay tinahi ko muna po tong damit ko dahil meron po siyang butas. Ay, bandang kilikili nga po yung butas, sayang naman kung itatapon. So eto na nga po, pagkatapos kong magtahi, ay pumunta na po ako dito sa second floor para kunin ito mga ilalagay natin sa ibaba. Ito nga yung makapal na blanket, tapos makapal din na carpet. Nataon po ito po yung ginagamit namin kapag mag-winter na. Kapag summer ay nililigpit ko po itong mga to, tapos kapag winter naman ay nilalabas ko. So, ito nga po yung kotatsu table na tinatawag nila mga auntie. Ito po yung nandito sa sala namin. Dito po sa Japan, karamihan po ng mga bahay ay meron pong mga kotatsu table. Dahil masyado pong malamig dito sa amin, kaya kailangan po namin ng ganito. Ito po nakikita yung kulay black na to mga auntie, ito po yung heater. May saksakan nga po ito para gumana at saka para uminit din. Syempre, meron din po yan adjustan kung gaano kainit po yung gusto nyo. Dahil sira na nga po yung saksakan ng kotatsu table, kaya pinalitan ko po ng bago. Bago ko po ilagay yung mesa, ay kailangan ko munang lagyan ng carpet. Kailangan po kasi ng makapal na carpet para kapag uupo po tayo, ay hindi po tayo malamigan. Nilinisan ko nga po muna ito, gamit po itong roller para matanggal po yung mga ibang dumi. Hindi ko po alam kung anong tawag dito mga auntie, pero para po siyang tape, tapos kapag ni-roll mo, ay dumidikit po yung mga dumi. Pagkatapos ko pong malinisan yung carpet, ay nilagay ko na rin po itong kotatsu. Bago ko ilagay itong table, ay nilagay ko muna itong makapal na blanket. Ito nga po mag-ayos ng kotatsu, inuuna po yung blanket, tapos ipapatong po yung uluhan ng table. Kapag winter po, ay dito kami umuupo, tapos yung paa namin, ay nilalagay po namin dun sa ilalim para mainitan. Pagkatapos ko pong maayos yung kotatsu table, ay naghiwa naman po ako dito ng bawang para makapagtanim na ako. Itatanim ko nga po ito dito sa labas ng bahay namin. May naitanim na nga po ako dati, tapos mga tumubo na. Totoo lang po mga auntie, ay first time ko lang po magtanim ng bawang. Paano po kaya ito? Kasi yung mga bawang ko ay mga nagsitubo na. May napanood po kasi akong vlogger na nagtatanim din po ng bawang. Sabi nga po nung napanood ko, ay yung mga bawang daw po ay hindi po yung tumutubo kapag winter. Tapos saka lang po yung tutubo kapag malapit na pong mag-spring. Paano kaya yung mga bawang ko mga auntie kasi mga nagsitubo na. Iniisip ko nga po baka mamatay tong mga to kapag nag-snow na. Sana hindi po sila masira kasi sayang naman. Sayang namin ay kwarta auntie nga pinagatan ko ti bawang. Hanggang 8 months nga daw po ito bago harvestin, kaya dito ko na lang po tinanim sa may paso. Itatry ko nga lang po dito, baka sakaling tumubo. Medyo mababaw ata itong pagkatanim ko, pero lalagyan na lang natin ito mamaya ng lupa. Ngayong araw nga po pala mga auntie ay wala po si Kenshin dahil pumasok po siya sa school. Dahil mamayang alas 3 pa naman po yung uwian niya, kaya bisibisihan mo na po itong auntie nyo. Pagkatapos nga po ng ilang minuto, ay tapos na po ako magtanim ng bawang. So nga lang po ay kulang. Bago po ang lahat mga auntie, ay gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng mga followers namin. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at sa panonood po ng mga simpleng mini vlogs namin. Pagkatapos ko po magtanim ng bawang, ay diniligan ko na nga po ito. Tatakpan nga rin po pala natin ito ng dayami para kapag nag-snow na po, ay meron pong protection yung mga bawang. Pagkatapos ko pong diligan yung mga tinanim ko, ay pumasok na po ako dito sa loob para maghugas ng kamay. Si uncle yung hapon naman po mga auntie, ay papasok na po sa trabaho. Sabi nga po sa akin ni hapon ay ipasok ko na daw po itong papaya doon sa loob ng bahay namin. Baka po kasi mamatay itong papaya dito sa labas dahil malamig na. Naglagay nga rin po pala ako ng abono dito sa mga tanim kong mga gulay. Pagkatapos ko po maglagay ng fertilizer, si uncle yung hapon naman po ay umalis na. Fast forward na nga po mga auntie, alas 3 naman po ng hapon ay nasundo ko na po si Kenshin sa school. Pagka-uwi niya, ayan nga po mga auntie, nagkakalat na naman. Ito nga yung trabaho ko, yung tagaligpit ng kalat ng anak ko. Ay! Mating na nga po yung in-order ko sa Temu mga auntie na makeup. Ito nga po yung binili ko concealer at saka blush on. Tinry ko nga lang pong bumili sa Temu mga auntie dahil sabi nila kapag nag-check out ka ay meron ka matatanggap na coupon. May nakuha nga po akong coupon kaso kailangan mo ulit bumili. Dahil sa app na yun, ayan tuloy mga auntie, nakapag-check out tuloy ako ng panibago.
Kinabukasan naman po mga auntie ay dumating na po yung in-order natin na para naman po kay Kenshin. Ito nga po yung nasusulatan tapos nabubura din. Dahil mahilig pong magsulat at mag-drawing si Kenshin, kaya binilhan ko po siya ng para sa kanya. Ganda nga po ito para meron din siyang libangan. Dalawang klase nga po yung binili ko, isang 03 at saka isang 01. Si Kenshin po ay napakahilip pong mag-drawing at saka magsulat. Pwede po to sa mga anak natin para mas lalo pa silang matuto. Mas okay nga po na ito yung libangan nila kaysa sa mga gadget. Hello po mga auntie, maraming salamat po sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and... Dada, bye-bye. I love you. Dadam, dadam, dadam,